Hi to all our brothers and sisters all over the world. A blessed day to each and every one of us. Sana'y nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin ngayon. Kamusta mga kapatid, kaibigan? Isa na namang panibagong araw, panibagong hamon na ating tatahakin sa ating buhay. At sa araw-araw ng ating buhay, wala tayong ibang karamay kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid, sa oras na to, sa araw na to, isang biyaya na binigay sa atin ng ating Ama na tagapaglikha na marinig natin ang kanyang banal na salita. Kaya handa natin ang ating puso at isipan at ating pagbuksan na makapasok ang mga salita ng Diyos na siyang magiging kalakasan natin sa pang-araw-araw na ating kaharapin. It's all about hunger and thirst. First, we will talk about hunger. What do we feel if we are hungry? Of course, feeling weak. Panghihinaan tayo, no? O walan tayo ng kalakasan. Being irritable. Mainitin ang ating ulo. Bunga ng gutom. Headache. Masakit sa ulo. Of course. Rumbling stomach. Nagrereklamo yung ating tiyan. Kumukulo yung ating tiyan. Andun na yung manghina ka. Andun na yung magiging irritable ka. Andun na yung sakit ng ulo. Kukulo yung tiyan. It's a mixture of feeling of discomfort na hindi ka makakonsentrate sa anumang gusto mong gawin kapag gutom na gutom ka. Ganon din ang thirst. Feeling weak, being irritable, headache, dry mouth. Why I'm talking about these two factors of our living? Sa ating buhay, wala nang pinaka-importante sa atin ay ang makakain ng 3 beses sa isang araw at makainom ng tubig. Diba sapat na yun? These two, food and water, ay mawala sa ating buhay, lahat tayo mamamatay. We cannot survive without food and water. The same thing by the word of the Lord. The same thing if we don't have God in our life. Because in Isaiah 55, verse 1 to 2, it says here, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance, declares the Lord, our God Almighty. My dear brothers and sisters, all of us, lahat tayo dito sa mundo, namumuhay na naayon sa ating mga kagustuhan at plano.
Pero bakit minsan kahit naabot na natin ang ating mga pangarap sa buhay, ay kulang na kulang pa rin sa atin ang lahat ng ating tagumpay? Kahit sobrang yaman na ng isang tao, mayroon pa ring kakulangan. Maramdaman mo pa din na hindi pa rin kumpleto ang kanyang buhay. We are so blessed if we are rich. We're so blessed kung punong-puno tayo ng pagpapala. At mas lalong, we are so blessed kung punong-puno tayo ng kaalaman at pagmamahal ng Diyos. Walang ibang kayamanan na pwede nating dadalhin saan man tayo pupunta, kundi ang pagmamahal lamang ng ating Diyos. Pagmamahal sa kapwa na siyang ating tulay na maipadamay natin ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. God knows our heart. Mayroon tayong mga pinagdadaanan ngayon. Kung isa ka man sa gutom at uhaw sa pagmamahal dito sa mundo, kapatid, the Lord is inviting you to come to Him. Yung mga kakulangan sa puso mo, sa buhay mo, ang Diyos ang magpupuno nito. God is perfect. He is the owner of everything you want. Kailangan lang nating lumapit sa ating Panginoon, sa ating Ama. Kung kulang ka man sa pagmamahal na hindi mo naramdaman at nakukuha sa iyong kapwa, lumapit ka sa Panginoon. Sa pamilya, kakulangan sa emosyonal, God will hug you today with His precious and mighty hand. Kukumplituhin niya at bubuuhin niya. Pupunuin niya ang kakulangan sa iyong puso. Katulad ng pagkain, kung tayo nasa Panginoon, sabi nga sa banal na aklat, kung tayo'y gutom, lumapit tayo sa Kanya. Because He is the bread of life. Sabi ni Jesus said to them, I am the bread of life. And whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never thirst. Pangako ng Diyos. God's promise to us. That whoever of us hunger and thirst, we shall come to Him. We need to believe that He is our great provider. Because He is our Father, who knows everything for us. He knows our heart. Have faith with the Lord. He even knows our name, even the numbers of our hair. He knows, and it's counted. We are the children of God. He knows our needs. He knows everything from the tip of our to the tip of our hair. God knows. Nothing is hidden with our Lord. He is our mighty Father. We have to come to the Lord in everything. When it comes to emptiness, when it comes to loneliness,
when it comes to brokenness, anything that we are feeling discomfort today, let's come closer to our Abba Father and ask for the help. Oh Lord, may you help me today. I cannot do this without your help. I am nothing without you. Many things in our lives that we are so eager to pursue, to reach our goal in life. But the Lord is telling us today, aanhin mo man yung lahat ng mga tagumpay mo sa buhay kung hindi naman siya ang iyong karamay. Kung wala naman siya dyan nakasama nung pinlano mo yan at hindi naman siya ang naitataas, na kahit alam mong siya ang nagbibigay. Pagmamahal ng Diyos ang ating puhunan sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat ng mga sitwasyon na mayroon tayo ngayon. Ang Panginoon lang ang solusyon. Kapatid, sana nakinig ka. Kung gutom ka sa anumang bagay sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka sa Panginoon at alalahanin mo ang pangako ng Diyos sa atin ngayon. At kung sino man ang uhaw, ay papainumin ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita, dito ating mababasa ngayon, kumplito ang Panginoon, magbibigay sa atin ng pagkain. Pagkain nakakabusog, abunda, at hindi nauubos. At kung may pagkain, may tubig din. Kung may tinapay, may tubig din. Ganoon, mag-provide ang Panginoon sa atin ng pagkain. At yung pagkain na yon ay hindi nawawala, hindi nauubos, at yun ay panghabang buhay. Kaya wag na tayong mag-alala ng sobra-sobra. Sabi dito sa John 4:14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life. Ito'y napakasarap assurance sa atin na kung sa pagkain na tinapay na ang Diyos ang magbigay, ay siksik, liglig at umaapaw, punong-puno, abundansya. Ang tubig naman ay hindi nauubos. Panghabang buhay itong dumadaloy sa atin. At yun, kung nakikinig tayo ngayon. At yun, kung patuloy nating hahanapin ang kaharian ng Diyos, na nandun lahat ng ating mga pangarap, na nandun lahat ng ating kagustuhan. Pero ang nakakalungkot ay lagi nating iniiwan at pinapabayaan. Kung ang kaharian ng Diyos ang pag-uusapan, kalimitan, nawawalan tayo ng gana dyan. Ano ba yan? Andyan na naman. Banal-banalan. Kapatid, kung sana yung pagbuksan ang iyong puso at isipan, the Word of God is the Lord. Pangako ng Panginoon yan. Salita ng Diyos yan. Ang salita ng Diyos na iyong napakinggan ngayon, kapag iyong itanim sa iyong puso at isipan, yan ay magiging kalakasan.
Yan ay magiging liwanag at magiging gabay sa iyong daanan. Kung paano mo marating ang mga bagay na hindi base sa iyong kagustuhan, kundi base ng kagustuhan ng ating Diyos na makapangyarihan. Sana'y ating pakinggan ang mga salita ng Diyos at ating pag-aralan ang mga turo ni Jesus. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Amen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. The righteousness itself is the Lord. Huwag lang tayong gutumin ng gutumin sa mga bagay na hindi makapagpasaya at makapagbigay ng papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kundi hahanapin at doon tayo maging gutom sa salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, kaalaman, at buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi sapat ang magpapasalamat lang tayo sa araw-araw sa ating Panginoon na wala tayong pinakinggan mula sa Kanyang mga salitang iniwan at wala tayong sinunod sa Kanyang mga utos. Nang sa ganon, malalaman natin kung ano ang ating purpose. Tigilan na natin hanapin ang mga bagay na lagi lang tayong nasasaktan. Baguhin na natin ang ating puso at isipan. Hahanapin na naman natin. Siguro, it's a right time kung ito yung napakinggan. Tumigil na tayo sa kakahanap ng mga bagay na walang kinabukasan. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun na yung pinaka-importante na kayamanan na lagi nating inaasam-asam. Ang kaharian ng Diyos ay libre. Libre pasukin. Libre pag-aralan. Libre hanapin. Puso lang ang puhunan. Ang ating puso at isipan. Yung tainga natin na nakikinig. Sana'y sabayan natin ang pagsunod. Jesus loves you so much. Jesus loves us so much. He died for us. For us to have life. Sa Kanyang pagpakamatay para sa atin, tayo na buhay. At yung buhay na yon ay hindi lang yon hanggang doon. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Blessed tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at nakikinig. Bubusugin tayo ng Diyos at pupunuin ang ating buhay ng mga tinapay, biyaya na nakakabusog, at tubig na hindi ka na nauuhaw. At yun ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. This is Jesus Ministry Outreach. Hindi magsasawang ipaparating sa inyo ang pagmamahal ng Diyos na pinaramdam niya sa akin
At ito aking ibabalita sa inyo sa pang-araw-araw na buhay na kanyang sa akin ay binigay. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ating mga mahal sa buhay, saan man kayo naroroon, kasama natin ang Diyos ngayon. 2 or 3 gathered together in the name of Jesus Christ, He is in the midst of them. Thank you, and see you next time.